Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. Today is Tuesday at maraming kaganapan ngayon dito guys sa tindahan. Umaga pa lang, medyo pagod na talaga ako guys dahil tayo ay nagre-repack ng bigas. Yes po mga kasari, meron na po ulit tayong panindang bigas dahil marami na pong nagre-request. Ayun guys, ayun yung nire-repack kong bigas. So, Pabiling magic. Magic. Wait lang. Ayan guys, hindi ko naayos yung camera. Hindi ko maisandal ng ayos yung ating cellphone. Yun nga, nagre-repack tayo ng bigas dito sa likod habang kapag may bumibili, syempre nagtitinda tayo. And ano ba? Meron tayong dadating na ahente ngayon mga kasari, yung sa mantika. Pero hindi pa dumadating, pero kukuha tayo guys na mantika ngayon. Sana hindi masyadong tumaas yung mantika dahil si partner ay binebenta pa rin ng 30. Ay nagmahal na, di ba kasi ang magkano na halos 27 pesos na yung puhunan ng isang boteng mantika. So, pang 32 yun. Para meron naman tayong 5 pesos plus 5 tayo doon. So, sana hindi nagtaas para remain pa rin sa 32 pesos yung bentahan natin ng mantika. So, ayun po mga kasari, update ko na lang kayo mamaya. And, ayun, magre-repack na ulit ako ng bigas. Halos patapos na naman ako mag-repack guys ng bigas. So, ipapakita ko sa inyo yung mga na-repack ko na. Okay guys, ito yung mga na-repack ko na. Nilagay ko dun sa sako namin. Ito kasi yung bigas namin guys. Yan, yung kinakain naming bigas. Coco Pandan Premium Rice. Medyo pricey ito kaya hindi ganito yung binili namin. Ito yung binili namin guys. Ayan. Well-milled siya na bigas. So, 1.3 yung puhunan yan. 1.3. Tapos, ito na yung mga na ano ko. Kilo-kilo na tagi 1 kilo. Para hindi na hassle kapag may bumili. Ayan. So, i-continue ko lang mga kasari yung pagre-repack and update ko na lang kayo kapag dumating na yung ating ahente. Pinagpatuloy ko na mga kasari yung aking pagre-repack ng tagi 1 kilong bigas dahil nakakatuwa guys, hindi ko pa nare-repack, meron nang bumibili. Kaya pala ako nagtinda ulit guys or magtitinda ulit ng bigas dahil yung construction worker sabi magtinda na daw ako para sa akin na daw sila bibili. Naisip ko, oo nga no, sayang din kasi mga kasari yung benta at kita dito sa bigas, lalo na na-compute ko kanina na 200 pesos din yung aking tutubuin sa isang sako nitong bigas na aming nabili. Yan, binili yan guys ni partner. Inutusan ko siya, wala pa yatang alas 8 yun, siguro mga 7:30 umalis siya ng umaga at bumili siya ng isang 25 kilos na bigas, sa motor na lang niya isinakay. Dati kasi mga kasari meron kaming bigas, yung puhunan pinuhunan namin sa iba, tapos yung iba ay na ano na dahil diyan kami kumukuha ng pangkain din namin. Mali yun guys, kaya wag nyong gagayahin. Dapat kung kukuha kayo ng pangsaing nyo, dapat bayaran nyo or dapat hiwalay yung pansaing nyo sa paninda para naman hindi malugi yung paninda nyong bigas. Sa pagkikilo mga kasari ng bigas, sakto yung aking pagkikilo. Yung iba kasing mga tindera, binabawasan nila yung kilo ng 1 kilo. For example, kulang ng 2 guhit, 3 guhit. Naisip ko, bakit hindi ko sasaktuhin? Sakto naman yung ibabayad ni customer. At nakakahiya din kasi mga kasari kung kulang yung pagkakakilo natin ng bigas. Malay nyo, kiluhin nila ng isang beses tapos makita nila kulang, sino bang nakakahiya? Kaya dapat maging tapat tayo sa ating mga customer. Sakto dapat yung pagkilo natin ng bigas. Kasi naranasan namin yan mga kasari na bumibili kami sa tindahan. Tapos pag kinikilo namin dito sa kiluhan namin, makikita namin kulang ng 3 guhit, 4 na guhit. Naisip ko yung ganun karami na 4 na guhit, 3 guhit na nawawala ay
isang ano din yun, isang tasa din yun ng bigas. Kaya talagang lugi ang customer nun, mga kasari. Dito tumayo ako dahil merong bumili. Syempre, kapag may bumili, stop muna kung ano man yung ating ginagawa. And pabalik din naman ako dyan guys dahil ewan ko kung ano bang binili nung bata yata. Isang itlog lang yata yung binili. And then babalik na ulit ako. Dyan kausap ko si partner. Ayan, makikita nyo yung paa niya. Nakaupo siya dyan. Tapos na kasi yung trabaho niya kaya kasama ko ulit siya dito sa tindahan. Mga 1 month din yung tinagal ng work niya. Nagpapaalam siya sa akin dahil papasok na daw siya sa loob. Ako naman wala namang ginagawa kundi nagre-repack niyan. Wala namang masyadong bumibili. Kaya okay lang na nasa loob si partner. Patapos na rin naman kasi akong mag-repack nitong bigas. Yan, nakakatuwa lang guys. Parang na-miss kong mag-repack ng tagi 1 kilo. Dati kasi kapag nagre-repack ako, parang nakakapagod. Pero nung binalik ko yung bigas, nakakatuwa mong mag-repack. Ganun. Syempre, hindi naman nakakapagod. Isang 25 kilos lang. So, kaya, ayan. Minsan tinitingnan ko pa yung sarili ko kung baka kita pa ang ano ko dyan. Alam nyo, nakashort tayo ng maikli. Kailangan ay hindi ka bastos-bastos yung ating itsura sa ating vlog. Syempre, madami tayong haters, bashers. Hindi lang pala sa sikat nagkakaroon ng mga haters at bashers. Kahit hindi ka sikat, magkakaroon ka nun. Ayan po mga kasari, tapos na tayong mag-repack ng tagi 1 kilong bigas. At ayan, wala na talagang laman yung ating isang sako. So, merong labis guys na bigas. Ayan, konti lang. Kaso kulang siya sa 1/2. Kulang siya ng 3 guhit. Kaya hindi na natin yan pwedeng ibenta. So, eto guys. Meron na agad tayo dito guys. Hindi pa natin nare-repack. Meron nang bumili sa atin. Si mother. Bumili siya ng 5 kilo. So, ang bentahan ko pala nito guys sa mga magtatanong ay 60 pesos per kilo. So, tutubo tayo dito mga kasari ng 200 pesos kada isang 25 kilos. So, na-compute ko na kasi guys. Kasi ang puhunan niya is 1.3. Sa 25, ang pinakapuhunan niya guys ay 52 pesos per kilo. So, meron tayong 8 pesos kada kilo mga kasari. So, ita-times natin yan sa 25. So, meron po tayong tubo na 200 pesos. Pasok na yun mga kasari sa tubuan. Actually, pwede nga siyang ibenta sa 58 pesos. Kaso naisip ko, 60 pesos na lang dahil naman sa mga kalapit kong tindahan ay 60 pesos ang bentahan nila per kilo. So, para tumubo din tayo, 'di ba mga kasari? Kasi tayo ay magsisimula ulit sa isang sako lamang hanggang mapadami ulit natin yan. Kasi dati guys, umabot na yan ng mga 4-5 sako. Talagang naubos lang talaga yung puhunan. Kaya, wag nyo yan gagayahin guys. Kailangan ibukod-bukod natin yung lalo yung benta natin sa ating bigas. So, medyo madilim lang guys dito sa ating tindahan dahil patay po ang ating ilaw. Nakakadagdag kasi yan ng inat kapag bukas ang ilaw. Tsaka na lang natin buksan kapag merong bibili kasi baka hindi makita yung ating mga paninda lalo na kung malabo ang mata nung customer natin. So, ayun mga kasari, update ko na lang kayo kapag dumating na yung ahente natin ng mantika, 'di ba? Paulit-ulit ako. A few moments later. So, dumating na din po mga kasari yung ahente po natin ng mantika at i-haul ko po sa inyo yung mga kinuha ko po sa aking ahente. Bali, yung total ng pinagbayaran ko po ay 1,031. Medyo maliit lang dahil konti lang naman guys yung aking kinuha. Kung ano lang yung ubos dito sa tindahan at nagdagdag lang ako ng konting mga gamis. So, kumuha po ako ng mantika. Yung mantika po, nandito sa likod. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito po ay bawas na labo. So, bawas pero puno po ang nakalagay dito. Ayan, ganun lang po kataas. Mamaya papakita ko sa inyo guys. 310 ang kuha ko. So, kung sa 310, 12 pieces, ang puhunan niya 25.83. Bebenta po natin siya ng 30 pesos, 30 pesos. So, magkano na lang tubo natin dun guys?
4.16 yung tubo natin kada isa, 'di ba? Ang liit na ng tubo natin, guys, sa mantika. Pero wala naman tayong magagawa. Mabilis naman kasi natin siyang mapapaubos kapag mura lang yung bentahan natin. And then, kumuha din po ako, mga kasari, ng 1 kilo lamang ng puting asukal. Dahil nung nakaraan may naghahanap, wala akong naibenta. Dahil hindi naman kasi ako talaga nagbebenta ng puting asukal. So, hindi po ako kumuha ng wash dahil tumumal po nitong mga nakaraang araw ang asukal. Wala po halos bumibili ng asukal. So, ang kuha po natin dito, ang puhunan po niya is 90. So, sa 90, divide natin sa 4, kasi 4 na 1/4, 22.50 ang kanyang puhunan. So, pwede po natin siyang ibenta ng 26 para may tubo po tayong 3.5 sa kada isang ano. Kasi yung bentahan ko, guys, ng wash is 24. So, ito, 26 ko naman siya ibebenta kada 1/4. And then, Kukilitos sprinkles. Ayan, medyo nagiging against the light lang, mga kasari. Ito ay 60 pesos ang laman, 50 pesos ang ating kuha. Kaya meron tayo dito 10 piso. So, kumuha din po ako ng Max. Meron din po tayong 10 piso dito. 50 pesos din po yung kanyang puhunan. And then, kumuha tayo, guys, ng 3 klase ng kape. Nescafe Original, Creamy White, and then Kopiko Brown. So, yung Nescafe natin, guys, is 128 ang puhunan. Yung Kopiko naman is 125. So, ang bentahan ko po ng mga kape dito ay 15 pesos. Medyo maingay lang, guys, dito sa machine shop. So, ito, papakita ko naman sa inyo, guys, yung mga gamis na aking kinuha. Sabay na rin yung mantika na parang bawas, pero puno, guys, yung mantika. Siguro kung bawas, ang presyo nun, 290 or 300. Di ko kasi natanong. So, ayun, guys, pakita ko na sa inyo yung mga gamis and then yung mantika. Okay, guys. Ito yung mga gamis na bago dito. 3 klase lang, guys. Itong burger, itong, ano ba to, pakwan, and then itong mango. So, 50 pesos per tab. 60 pieces ang laman. So, meron din tayo dyan, guys, na 10 pesos kada isang tab. Tapos, ito yung mantika, guys. Ayan yung mantika. Pakita ko sa inyo kung gaano kabawas. Ayan, oh. Pero puno, guys, ito sa kanila. Doon kasi doon sa isang nakuhanan ko, yung puno niya, as in, nandito talaga. Nandyan. Pero ito ang puno nila, guys. Yung bawas siguro nandito pa sa pinakasulat ng ano. Yun yung bawas sa kanila. 310, guys, ang puhunan nito. 30 ko na lang ibebenta. So, sana magmura ulit, ano, para lumaki naman yung tubo natin. And then, ito yung nirepack natin, guys, na bigas. Ayan, may buena mano na tayo dyan ng 5 kilo. 60 pesos ang bentahan natin per kilo. So, yun lang naman, mga kasari, ang aking vlog ngayong Tuesday. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye, guys!